Napasyalan mo na ba ang isa sa 4 na pinakaliblib na mga bayan ng Isabela? Ito ang Palanan, Isabela. Ito ay isang coastal first-class municipality na binubuo ng 17 barangay. Ito rin ang tinaguriang final capital of the Philippine Republic sa panahon ni dating Pangulong Emilio Aguinaldo. Malaking bahagi ng bayan ng Palanan ay ang Sierra Madre, kaya naman bukod sa banayad na klima, dito rin natin makikita ang ilan sa mga naggagandang halos hindi pa napupuntahang mga beaches, ilog at mga landscapes na sa Palanan mo lang makikita. Ilan sa mga tourist attractions nila dito ay ang dalawang Blue Lagoon, White Beach ng Dinadungan, Dikotkotan White Beach, Demolit Beach, Kulasi Black Beach at marami pang iba. Kung hindi ko man mapupuntahan lahat ay may dahilan pa ako para bumalik dito. Kung gaano kaganda ang lugar na ito ay ganun din kahirap bisitahin dahil kahit konektado ito sa mainland ay mararating mo lang sa pamamagitan ng pagsakay ng bangka o pagsakay ng eroplano dahil hindi pa nakukumpletong gawin ng mga kalsadang patungo dito. Ang unang araw ng biyahe natin ay mula Tarlac City papuntang Kasiguran, Aurora kung saan tayo mag-overnight at kinabukasan naman natin pupuntahan ng Palanan. Kung ikaw ay naghahangad mag-adventure sa Palanan, samahan mo ako at ating silipin ang isa sa pinakaliblib na bayan ng Isabela. Good morning, Palanan! At ibang level din tong bundok na to. Laging foggy, laging umaambon, umuulan. Ito na nga, ramdam ko na yung ambon dito. Bumabangis si Rosa, oh. Nakakailang bumangking gamit to. Yan, dami nagpipicture, oh. Malamang to mga to, pupunta to ng Aurora. Grabe ka, Aurora! Baliktad! Yung summer na, yung tag-ulan. Ito na yung fog. Actually may pwedeng liguan dyan, oh. Yan, isa rin yan mga brother, panigurado, malamig ang tubig niya. Yan, lino, oh. Yan talaga, purong bukal to mga to. Mineral water yan. O nga pala, pwede na lang kayo magsalok dyan no, ng inumin nyo. Ala! Lumalala habang palayo tayo ng palayo, ah. Ito na yung part ng laging naglalandslide. Ito na, lumalakas ang ambon, paulan na to. Dito na tayo sa San Luis, sa baba. Mapapansin nyo, malakas ang ulan dito kanina, yan, basang-basa. Diteke Bridge. Yan. Bagong-bagong tulay dito sa San Luis, Aurora. Alright, baler na tayo. Ano ba yan, kuya? Paano kinakain? Parang ano yung nakikuha sa gubat, ganyan? Magkano yung ganyan? So hindi pwedeng kain na walang asin? Maasim pala mga brother.
Oo. Huwag na pala. Akala ko cherry, nababalik tuloy ako. Yan. Ano nga pangalan ulit? Dibubog, oh, Dibubog. Thank you, thank you. Ganda kasi ng kulay niya, kulay red. So far okay naman yung upgrade ko kay Rosa. In-upgrade ko yung cam lobe ng 7.2 lift, pang touring daw. At syempre may porting, pinalakihan yung daan ng hangin. Tapos light and bulb, mga ganun din. At packeting sa may piston niya. Yung piston niya yung stock pa rin, hindi ako nagpalit ng bore. Siguro susunod ang mga upgrades dito, magbo-bore up tayo. Gawin natin 250cc or 260, mga ganyan. Nag-upgrade din pala ako ng carb 28mm na Navy. Maganda naman yung response. On the way na tayo, papunta ng Kasiguran. Binabanggit ko lang kanina yung upgrade na ginawa ko dito kay Rosa. Yun na, nawalan na ng gasolina. So 6 liters ang naubos niya from Cabanatuan hanggang dito sa Dipakulaw. Bungad ng Dipakulaw to. Check natin kung ilang kilometers. 6 liters ha. So yun, kinenta ko yung konsumo ni Rosa ng gas pagkatapos ng upgrade na ginawa ko. Sobrang lakas niya sa gasolina. Mas malakas pa siya kay Dominar 400. 19 to 20 km. Samantalang si Dominar, pinakamalakas na kain na nun ay 23 km per liter. Grabe, ang lakas niya. Kailangan ko lang ipa-retune up siguro yung carburetor na ito. Pero syempre iba pa rin yung fuel inject, di ba? Kasi talagang tested and proven ng kung usapan ay fuel efficiency. Yung stock na itong carburetor niya ay aabot yun ng 30 to 35 kilometers per liter. So napakatipid ng stock. Napakadaming riders yan. Grabe kalsada, napakaswabe. Yun. Pang-anim, pang-lima ko na to siguro na dumaan dito sa kalsadang to, pero grabe, mapapatigil ka talaga. Aabot po to ng 100 kilometers hanggang sa Kasiguran. Mahigit 100 kilometers. Grabe, nangangamoy yung asfalto, kabago-bago to. Inaspalto na dito sa may Snake Road. Hanep. Hanep yan, Gar. Panalo to, Gar. Pilipin lang natin kung ano meron. Baka pupunta to sa bato. May malaking bato dito sa gilid eh. Oh, sementado pa to ah. O baka ito yung gagawing ano, dapat kalsadang main road. Hindi, putol na. Ganda mga brother. Kaso baka mahulugan tayo ng buko habang nakatent dyan. O gantong sinasabi kong ano, gilid ng dagat.
May konting pebbles sa ganyan. Hindi masakit sa paa tong pebbles na to eh. Tapos andun yung dinadyawan. Pero part pa rin ito ng Dipakulaw. Ganda, ganda. So again, ibang vibes na ito kasi dagat to, di ba? So iba rin kapag nasa bundok ka na. Iba rin sa falls, iba rin sa ilog. Sarap magcamping dito. Masyarap. Magkano kung sakali kung dadaan ako dito next time? Walang. Nakausap ko yung may-ari, sabi niya bahala na daw ako magbigay. Walang specific na bayad. Kung minsan marami din daw nagkakamping doon, mga naka 4x4, mga ganyan. Ang ganda kasi ito pag mga nyuga na ganda, iba yung vibes. ...28 kilometers pa ang Kasiguran. Mga brother, napakalapit na. Ang linis na dito sa gilid na ito. Dati masukal to eh. Okay guys, dito na tayo sa sentro o poblasyon ng Kasiguran. Pang-alala ko dito ako nag-withdraw nun eh. Alright, pasok na tayo dito. Papunta ng Kasapsapan. Malinis na. Ito malinis-linis to. Tanong nga natin. Kung hindi pa kayo nakapunta dito sa Kasapsapan, hele-helera yan. Magsawa kayo. Dito bilihan ng isda mga brother sa Dilasag. Part na to ng Dilasag eh. Yan po, may malinis dyan. Mga yellowfin tuna. Magkano naman yung ganyan? 20. Anong lalaki? Bili tayo ng buntot ng Blue Marlin. Purong laman yan, no? Kasarap. Oh yeah. Lami kaayo. Sobrang kulimlim ngayong araw. At kaninang madaling araw, around 3 AM, may nag-aambon dito. Tara, saglitin lang natin. Malapit lang naman yung Dilasag sa kabilang bayan lang. Tapos mag-inquire na lang tayo doon kung anong magiging option natin. Kung paano yung biyahe natin papunta ng Palanan. Napakaganda talaga itong Sapsapan, eh, no? Anyway, tara na. Punta na tayo sa Dilasag. Kapit-bahay lang yan ng bayan na to. Dami nagliliparan na ano rito. Wasp. Ano ba si ate?
Tignan ko tayo, parang ano eh, parang uulan na. Pero kahit mga gantong panahon ba, nagtutuloy pa rin sila sa biyahe. Ah, okay. Banayad pa naman yung ano niya, yung alon niya. Okay ba? Yan. Si ating nga pala ay taga-Palanan. Kaya nag-i-inquire ako sa kanya. Ambon na. Lumalakas na naman yung ambon. Every time na pupunta ako dito, kung hindi makulimlim, umaambon, umuulan. Ako po, lakas na. Lakas na. Dito na tayo sa poblasyon ng Dilasag. Tapos lang natin kumain. At pupunta na tayo sa pier. Time check natin ito, alas 9 ng umaga. Bandang kanan yung pier nila. Oops, excuse me po. Sa basa yung kalsada kasi nag-aambon. Buti tumigil na. Ito. Oops. Ito yung mga bangka, mga brother. Malalaki rin pala. Dito na tayo sa pier, papunta ng Palanan. Merong 3 bangka daw, ganyang kalalaking bangka na bibiyahe. Gabi sila bumabiyahe dito, so kung bubiyahe ka ng alas 12 ng 12 midnight, darating ka doon most likely mga alas 6, alas 7 na ng umaga. Alas 12 ng biyahe. Tapos yun yung pinakaunang biyahe ng gabi. Oo nga, para safe nga, tama. Sige po. Pahirapan din talaga yung sa kanila, no? Kasi ang option mo lang talaga doon para makapunta ay by sea or by air. Parehong mahal ang pamasahe. Alas 4 pa sila magsasakay ng gamit doon sa barko, doon sa bangka. Kaya maghanap po na tayo ng paglilibangan dito. Kasapsapan muna, tapos mayang alas 4 balik tayo dito. Subukan nating daanan yung parang hills. Saglitin lang. Woohoo! Diretso lang. Parang hills. Pwede pong dalhin yung motor dun sa taas? Pwede. Alright guys, parang hills for the 3rd time. Nung unang punta ko dito, talagang binabagyo ako. Ngayon ay medyo okay na yung kalangitan. Dalhin natin yung motor sa taas. Tayoski. Tayoski na tayo. Yeah. Kumusta naman yung kalsada dito dati? Napakadulas. Oops. Yeah. Ang pinupuntahan talaga dito, aside dito sa magandang view na to, ay yung sa baba. Yun na yung simbahan, oh. Saan yung pinanggalingan natin? Doon tayo nang galing. Malayo pa dito actually. Tapos binaybay natin yung gilid ng dagat, paikot papunta dito. Hindi naman madulaski.
Oh my God. Solid, no? Kasapsapan Beach, yun. Yung mahabang white sand na yun. Tapos ito naman yun yung pinakadulo ng Kasiguran Peninsula. Solido. Hindi ko pa narating to nung 2 beses na pumunta ako dito. Kasi maputik. Punta tayo sa kabilang side. Yung may parang view deck dun eh. Ang talbog. Alog pati utak. Parang malinis yung kalsada pero ano yan, bukol-bukol yan mga brother. Yun. And we are here. Wow. Ano naman meron dito? Silipin lang natin. Ito may maganda dito. Pag tanghali ang problema dito, wala kayong masisilungan eh. Kaya pinakamainam niyan, huwag kayo dito tumambay. Punta kayo doon sa baba nun. May mga maliliit na puno naman doon. Pwede kayong sumilong-silong. Tsaka may mga rocky parts dyan sa babaan. Pwede kayong pwedeng silungan. Pero pag dito kayo sa tuktok ng Parang Hill, naku po, tostado kayo rito. Tara na. Bye-bye, Parang Hill! Yung likod na ito, yung pinuntahan natin kanina sa may Parang Hills. Kita yan sa likod, bandang likod niya. Maganda yun. Kaya nga ninikita na ko. Hindi nyo lang masyadong makapansin to sa camera pero napaka-epic yung view na to. Ang nagdalid dito yung mga bundok dun sa harap, sa unahan eh. Boarding na. Kaya makita nyo ito yung dadaanan. Kung paano nila isasakay yung motor dyan, siguro papadaanin dito, hindi ko sigurado. Ay, gumagalaw pa oh. Yan, isa yan. Tsaka ito, dito yata ako sasakay. Dami ng karga, may motor na rin, 3. Dami. Nakakatuwa rin, ano kaso nga lang, yung boarding na ganito matagal. So sabi sa akin approximately mga around 12 midnight na alis to, pero meron naman daw napapaaga ang alis. Sunset na, mapapansin nyo yung sunset na. After ilang oras tayo nagantay, from 4 PM hanggang ngayon alas 9 na. Akala ko nga 12 midnight kami aalis dito eh, pero napaaga yata. Mahigit 10 kami dito. So mga around 16, mga ganon. Nga pala, itong bangka na to, hindi siya designed for passengers. Designed siya for cargo, mga brother. Kaya kung mapapansin nyo, nakaupo lang kami dito sa isang compartment na to. Yan, dapat lalagyan ng cargo yan. Pero ginawa namin space para makaupo lang kami. So, ganun siya. On board na tayo. Kanina pa actually. Libre pala pagkain dito. Hindi ko alam kung libre to pero kaya sila ng pagkain pang dinner. Tara, kain tayo. Around 11:30 kami umalis sa gabi. Ngayon ay around hindi na ata to. So
Isipin nyo, ilang oras yung biyahe natin, ganun katagal. At wala pa tayo dun sa pantalan, wala pa tayo sa pier. Ganda mo, bro. Ang ganda. May touchdown pala na tayo. Sumabit ko na. Ako naman ni. Ganun ng konti. Pagkalagay sa. Yan ako yan. Tulungan mo dito. Ay, bati mo. Tamami. Oh, mo pa karon siya sa baba. Oh, muna yung banti. Kayo. Tagad mo pala siya. Nanay. Touchdown na tayo dito sa Palanan. Good morning, Palanan. So first goal natin, maghanap tayo ng hotel or resort kung saan natin pwedeng iwan yung mga ibang gamit. So dapat convoy yun ng 3 bangka, kaso nga lang mas mabilis kami. So naiwan na yung 2 kasabay namin. Sabi sa akin mga around 10 pa daw makakarating dito yung mga yun. Anyway guys, ito na, on the way na tayo papunta sa bayan. Wala nang mapping. Sundan na lang natin itong malapad na kalsada na to for sure, diretso doon. Oh. Good morning. Sorry, malikabok. Hindi naman masama yung pagka-rough road, no brother. Medyo madulas ng konti dahil may mga graba to at buhangin. Pero flat siya. So mula dun sa pier hanggang sa bayan medyo malayo-layo pa rin pala. Ito na yata yung bayan. Ito na ba yung poblasyon? Ito na yung poblasyon. Saan dito yung hotel? Poblasyon na daw to, poblasyon na daw. Alas 8 ng umaga. So yun, nakahanap na tayo ng pwede nating mapag-overnightan. Ay nagbiyahe kami doon mula sa port ng alas 11:30 ng gabi. Tapos dumating kami dito kanina mga around 6:40 na ata ng umaga. So ganun katagal yung biyahe, mga 6 to 7 hours. Meron pa nga daw inaabot yan ng 8 hours.